So guys, ito na ang ating adobong takway. Wow, super yummy. Titikman na natin siya kung makati. Dahil meron akong hocus-pocus na ginawa dito. Char. Guys, sino kumakain sa inyo ng takway sa Ilonggo? Ito siya. So, parang siyang ugat ng gabi. So, super healthy ito, guys. Ayan, mga Frenny. So, magkukook tayo ngayon ng takway or adobong takway. So, after na natin magisa ang ating baboy sa ating bawang sibuyas, luya at paminta, ilalagay na natin ang ating takway. So guys, para raw hindi siya makate, meron dito strategy para hindi siya makate. So, sekreto na lang natin yon. Char. Ayan mga kain, ang dami niya. So, see you later after 10 minutes. So guys, ito na ang ating adobong takway. Wow, super yummy. Titikman na natin siya kung makati. Dahil meron akong hocus-pocus na ginawa dito. Char. Titikman na natin siya kung makati nga ba. Sarap. At guys, wala talaga siyang kate. Sarap. Aking adobong takway. Sarap to the bone, char. Totoo pala na kapag nag-work ka sa BPO, sa una lang masaya. Ang daming hindi nakakaalam, pero yung unang trabaho ko talaga is ang pagiging call center agent. Thank you for calling, how can I help you? Ganon. And partly, nag-a-agree ako na sa una lang talaga masaya pag nag-work ka sa BPO. Siguro kaya ako nasabi yon kasi pag yung isang bagay, tinatrato na lang natin as trabaho and nagsistay na lang tayo for the sake of earning. Nawawala talaga yung happiness and yung passion natin sa work natin. Bukod doon, sobrang stressful sa BPO. Hindi lang yung makakausap mo sa phone yung stressful. Minsan pati yung management, stressful din. Dagdag mo na dyan yung magko-commit ka everyday, papasok ka ng gabi, uuwi ka ng tanghali, tapos sobrang lutang mo pa, tapos sobrang init, alam mo yun? Tapos minsan lumapot sa point na ang dami ko ng mga gatherings and birthdays na hindi na-attendan. Even Christmas and New Year, just because kailangan kong pumasok. Ay, hindi ko pa na-mention pag may mga bagyo-bagyo, for the immortal ang mga BPO. Tsaka yung dati pag training, sabay-sabay kayong kumain, pare-parehas kayo ng schedule. Pero pagdating nyo sa production floor, pag talagang actual na nag-work na kayo, iba-iba na kayo ng schedule, di na kayo sabay-sabay kumain. Naalala ko noon ang dalas kong kumain mag-isa nung nasa BPO ako. Kasi nga iba-iba kami ng schedule. Pero kahit ganun pa man din yung mga experiences ko sa pagiging call center agent, masasabi ko na isa yun sa mga best learning experiences ko as a corporate employee. Kasi ang dami kong natutunan nung call center ako. Natuto akong makipaghalubilo sa mga tao, natuto akong galingan yung trabaho ko, to a point na na-promote ako as team manager or team lead, doon din ako natuto mag-budget, and so many things. So if you are someone who would want to pursue a career in BPO, go ahead. Pero gusto ko lang din malaman mo na katulad ng iba pang trabaho, pang gabi man o pang umaga, hindi siya madali. It would take a lot of maturity, patience, para maging successful ka. Sa mga beshi kong BPO, sa mga bayaning puyat, sobrang saludo ako sa inyo. And sana mas maging healthy pa kayo and mas maging successful pa kayo sa career nyo. Dinami, love you. Tokyo at SM.
My treat Starbucks Tacky Tay. Huwag mo kasing palaging papakinggan yung sasabihin ng iba para maging masaya ka. Hindi importante yung opinion nila kung alam mong makakasira at makakaapekto sa buhay mo. Kaya kung alam mo sa sarili mo na wala ka namang ginagawang masama sa kanila, huwag mo silang pansinin. Hayaan mo silang mapagod na pagchismisan yung buhay mo. Basta ikaw gawin mo yung mga bagay na alam mong magpapasaya sa'yo. Pagpatuloy mo lang kung alam mong wala kang pinipirwisyong tao. Basta alam mo sa sarili mo na malinis ang hangarin mo at malinis ang intensyon mo at puso mo, hayaan mo sila.